Hi guys, welcome in this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. You are not defensive right now. No? Hindi mo kailangan na matakot or hindi ka natatakot. Hindi ka nakaramdam ng fear na you need to defend yourself. Okay? You're not defensive. And malakas yung intuition mo or you're connected sa yung intuition right now or meron kami na manifest, no? Either dyan or may alam ko sa spiritual, pwede din ganon. Hindi connected sa intuition kundi gumagana ang intuition mo. So, gumagana daw ang intuition mo, no? Sa high priestess yan. Kasi hindi na mablakan yung intuition mo. Hindi na pipigilan, hindi na hadlangan. Walang nagbablock sa intuition mo. Gumagana ang intuition mo. Kaso lang stagnant ka ngayon. Pero meron kang inobserbahan, meron kang nispen, meron kang inaalam, no? With the Page of Swords, parang may pagka-immature ka or may pagka curious, ganun. Curious na parang immature kasi Page of Swords yung energy dito. But, hindi buong loob mo na mag-take na action na hindi ka prosigido na mag-take na action o gawin yung dapat mong gawin o gusto mong gawin o interesado kang gawin. But there is collaboration here. Let's see. Para ba may nagtutulungan para maging unstable ka, continue and committed sila sa kanilang ginagawa. Para maging unstable ka, unstable yung mind mo, unstable ka, feeling insecure, di pa natag yung isipan mo. Merong gumagawa dito na nagtutulungan guys na tuloy-tuloy, they put hard work. Tuloy-tuloy yung ginagawa nila against you. Witchcraft yung ginagawa nila. Yan na yung mga itatapon sa impyerno ang kaluluwa nila. Yan na yung mga maimpyerno ang kaluluwa nila afterlife. Yung mga ganyan. Kasi bakit ko nasabi? Basahin nila sa Bible. Buhay pa nga sila, pinapapatay na sila ng God Diba? Sa Exodus 22:18 ang sabi ng God. Alam ko, Exodus 22:18 yan Patayin ang mamang kukulang. Kung sa English pa, kill the witches and wizard. Patayin ang mga, ano ba English ng mangkukulang? Witch o wizard. Kung babae, witch. Kung lalaki ay wizard. Yan yung maimpyerno ang kaluluwa. Yung mga ganyan ang gawain. Isa yan. Numero 1 yan. Kahit sa Book of Enoch, ano sabi ni Enoch? Yun ang mga tinatapon ng impyerno. Yung gumagawa ng witchcraft dito sa mundo. Ng mga tao. Nung buhay pa gumagawa sila ng witchcraft or sorcery dito sa mundo. Ayan. Isa yan sa mga tinatapon dun sa impyerno ng kaluluwa. Yung mga ganun ang gawain dito sa mundo. So, the Emperor. You are strong and powerful. See?
Siya. Ay, hindi pala ikaw tong emperor. Merong nag-send sa'yo ng devil. Si Queen of Pentacles. Gusto agawan. Gusto makipag-compete. This is enemy, no? Hindi yan mag-send a message si Emperor. Tatawag yan si Emperor. Patawag to. Saglit ka lang yung tawag niya. Pero mayroong nag-send dito ng devil. Oh. Si Queen of Pentacles. Knight of Wands in reverse. Bininta kasi ni Queen of Pentacles yung kaluluwa niya sa devil. Kaya ayan, nakapag-send siya ng devil. Pero yun nga lang, sure man yan na may impyerno yan siya sa afterlife. Kinabinta siya ng kaluluwa sa devil. Ano pa ba? Pero hindi siya makapanghadlang na. Hindi na ito makapanghadlang sa intuition mo, sa'yo. Hindi na din naman mapa-atake ito. Pero, may regret eh. O baka suli ang regret niya pag nandun na siya sa impyerno. Wala na, bininta niya na kaluluwa niya. At binibigay na ng devil yung hiniling niyo. See, madidestroy nga siya sa impyerno. Hindi na ito makapag-take ng risk ito or hindi na makapang-atake si Queen of Pentacles. Hindi niya mapigilan, hindi niya mahadlangan yung union ninyo ng person mo. Bitter siya, ayaw niya kasi ma-unite kayo. Kaya nare-restrict niya, sinisinda niya kayo ng yung ma-restrict kayo, ma-clouded yung isipan niyo para wala kayong magawa ba? Yung gano'n, pinabayin niya kayo, no? So, gano'n ang ginagawa niya. Hanggang sa to the point na nagbenta siya ng kaluluwa niya sa devil kasi gusto niya mang-control, mang-harm, mangasik ng lagim. Sa ano yan siya? Sa kadiliman yan siya, guys. Yan ay kampo ng kadiliman. So, ganyan talaga dito sa mundo. Merong nagpa-anib sa kadiliman para lang makuha nilang gusto nila. Kasi umira dyan magpagkagahaman sa kanila. Inggit, mga ganyan. Talagang evil talaga. Iiwas din to. Queen of Pentacles, Queen of Pentacles. Heartbroken yan siya, guys. Heartbroken or atakein siya sa puso daw. Hindi lang heartbroken, atakein siya sa puso. Kaya siya mamamatay. Yan ang ending ng mga masasama. Hindi lang mamamatay, no? Kung hindi man agad-agad mamatay, ang ending nila, doon sila itatapon sa impyerno. Darat hindi basta-basta itong ginawa nyo. Sinignan ka ng devil. Nagbenta pati siya ng kaluluwa niya. Binigay na ng devil yung mga hiniling niya. O, wala na. Nadali na ng devil kaluluwa niya. Pag anyan daw sabi ng God, na nagbenta ng devil, yung tao, pag nagbenta na ng kaluluwa niya sa devil, wala na daw solusyon dyan para masave ang kaluluwa niya. Kasi bakit? Pininta niya eh. Kapalit ng mga kahilingan niya. Kapalit ng hinihiling niya na pandaraya. No? Kontrolin niya iba. Okay, pistin niya iba.
O kaya, kung ano yung binili niya sa devil, binigay ng devil sa kanya. Yun na yung kapalit. Wala na daw solusyon yan. Para masave pa yan. Basta ganyan. Syempre, God is fair. Decision niya, nabinta yung kaluluwa niya. Sino sisihin niya? Dahil pinairal niya pagka, ano ba umiral kayo? Queen of Pentacles. Hindi pagkagahaman. Hindi din inggit. Hindi. May, ano kaya? Hindi din selos, hindi din pagka-ambisyosa eh. Pwede din kasi yung pagka-ambisyosa, no? Ano kaya ang miral dyan? Gusto niya ng power. Yung makapangyarihan siya, kaya nabinta siya ng kaluluwa sa devil. Gusto niya patunayan ng powerful daw siya, makapangyarihan siya. Kaya to the point na nabinta siya ng kaluluwa niya sa devil. Pero atake ito sa puso, ang ending niya, natural impyerno. Wala na din solusyon yan. Kasi nabinta siya ng kaluluwa niya sa devil. Witchcraft yung ginawa niya, guys. Pati. Siguro ubo din ang sinungaling. Hindi naman siya ubod ng sinungaling. Sinungaling lang siya. No? Sinungaling. Siyempre, basta evil, sinungaling yan. Kagaya ni Satanas, sinungaling. Of course, pag sinungaling, yan ang mga capable mag-manipulate, guys. Yan ang mga capable na mag-manipulate. Yan ang capable na manipulate. Na ano yung dila? Yan ang capable na manipulate, yung mga liars. And pag manipulation kasi, full of lies yung mga sinasabi nila, ng mga manipulative. Gusto niya mang-oppress, yung superior siya. Gusto niya nga powerful siya eh. Gusto niya ng power. Maybe pati authority. Hindi authority, kundi power. Ang gusto niya, powerful siya, powerful. Baka psychopath yan, kaya gusto niya ng power, no? Tanong natin. Hindi naman siya psychopath. Sociopath siya. Alam niyo yung sociopathic disorder. Ano yan siya eh? Na-develop lang yan. Parang masuka. Uminom ko sa malamig. Lamigan sa tiyan ko. Yan guys. Yan ang kita nyo. Gusto niyo ng power. Binta niya kaluluwa. Oh my gosh. Ano ba yan? Hindi siya nag-iisip. So, yung pangayon lang inisip niya. Yung sa kabilang buhay ay hindi niya inisip. Akala niya siguro hindi totoo na may impyerno. Akala niya siguro na kung ano nakalagay sa Bible hindi totoo. Yun ay akala niya lang. Pero hindi yan ilagay sa Bible, hindi yan isulat sa Bible, hindi yan pasulat hanggang sa Bible. Kung hindi yan totoo, kung hindi yan ang mga rules and warnings niya or yung mga pinaparating sa mga tao. Kahit ng voice Jesus Christ, may mga warning siya, may mga pangangaral siya sa mga tao. Dahil sinulit niya yun, yung naging tao siya na puro pangaral at preaching ginagawa niya, di ba?
para ma-warning ng mga tao, para makorek ang mga tao, para ma-reveal ang katotohanan. So, ganun, alam ng mga tao kung ano yung ikakapahamak ng kaluluwa nila sa impyerno. Kaso lang may matitigas na lang ang ulo. So, yan. So, Queen of Water in energy, pathetic, para bang kind-hearted. Hindi ka naman emotional, kundi kind-hearted. Okay, kind-hearted. Kaya siguro sa mga animals, sa plants, you care, no? And kind-hearted ka. Alam mo yung kind-hearted? Mabuti ang puso. Kadalasan sa mga kind-hearted ay very empathetic. Alam mo ba saan ang Queen of Cups, oh? Queen of Water, Queen of Cups. Very empathetic. Kahit sa mga animals. Yan ang mga kind-hearted. Sa mga hindi pa kind-hearted, pwede naman kayo maging kind-hearted. Develop niyo yun. Piliin na maging mabuti ang puso, maging mabuti ang kalooban. Queen of Pentacles. Sino awit? Alam ko lang, no? Nabinta ng para lang sa power. Ano ba yan? Ano ba yung tawag dyan? Ang ingay. Ginagawa kasi yung asawa ko sa taas. So, meron kang inaantay na maaari na papahinga. Pa-clarify natin, guys. Para sure kung ano yung ibig sabihin ng God nito. Hindi yan may inaantay na lalakbay na bagong path, kundi so ito, napapahinga daw para ma-ready na sa bagong journey. Kumbaga, napapahinga, nag-relax ka no, para ma-ready ka na sa bagong mong journey. Hindi daw anghel tong aso dito. Nasunod si Blue ng aso. Baka alaga mo aso. Pero let's go. Hindi si Jesus Christ yan. Alagang aso. Baka may alaga kang aso. Alagang aso. Kasama ka nagpapahinga, nag-relax. And then, pero yan ay parang preparation yan siya. No? Ready ka, kailangan mong pahinga muna kasi maaaring madami kang pinagdaanan na matitindi, no? Matirik kung sa daanan pa, no? Very challenging, pero napagtagumpayan mo. So ngayon nagpapahinga ka, nag-relax kasama yung alaga mong aso. Sino may aso dyan? Makaresonate ka dito. Doon pa lang, di ba? Ay, ako may aso. Baka sa akin mo energy. Sabi. Lover. Nag-relax ko talaga. Siguro sa nature, parang ninanamnam mo or feel mo yung nature, yung like yung simoy ng hangin, yung fields of grass, or yung green na paligid, no? Yung nag-relax, nag-heal. Feel mo yung nature. Clarify ko,
Pinifeel mo yung nature. See? Ito next na mangyayari sa'yo. Maging malakas yung pakiramdam mo, yung extraordinary senses mo, yung pakiramdam mo. At maging strong yung hindi intuition, yung hindi senses eh. Bakit? Hindi. Bukas na yung third eye. Pero hindi mo maramdaman yung energy sa paligid. Magiging magiging tama at accurate yung mga masisense mo at makikita ng third eye mo. Yung masisense ng extraordinary senses mo, magiging tama. Kasi mayroong mga nagpapa-clouded, mayroong nagpa-block kasi. Mayroong mga ganong deceit kasi. Kasi ako na-experience ko yan. Basta may mga ganon guys dito. Kasi dito tayo sa mundo. Dito yung mga sari-sari nandito. May mga evil dito. Di ba? May mga evil na, pag mga evil, deceitful. And they create lies and manipulation. Di ba? So yan. So, may past person ka dito na mangulila sa'yo. Verify. Hindi sa mangulila. Hindi sa magbigay na atensyon. Kundi, maaramdaman niyo yung kawalan, yung wala ka sa buhay niya. Yung parang drusa siya, na nahirapan siya, na wala ka sa buhay niya. Yung ganun. Yun daw na maramdaman niya yung past person mo na to, maramdaman niya yung nahirapan siya, na nagdrusa siya, na wala ka sa buhay niya. So, ganun, parang na-left out in the cold, siguro, feeling niya abandoned, mga ganun ba. Na-unstable siya, na hindi unstable kundi hindi sa kontrol niya ng damdamin, kundi hindi feeling secure, kundi hindi din sa kontrol nila, hindi kontrol nila ang emosyon o sarili niya, kundi hindi niya napipigilan ang sarili niya. Hindi niya napipigilan ang sarili niya kasi pag ganito, pinipigilan niya ang sarili niya na stable siya and secure, na komportable siya, napigilan ang sarili niya. So, hindi niya napipigilan ang sarili niya na mag-reach out sa'yo. Clarify ko. So, kasi nagsisik ako ng guidance, guys, sa hindi ako nabibase sa intuition lang o kung sino ng mga magagawin. Nag-base kasi ako
kumbaga nagsisik ako ng guidance sa God kasi gusto ko mag-guide dito, God. God talaga, or kaya celestial being, basta sa God. Yan. Kaya siya nakakaalam, kaya pinapaklarify ko. Baka may tanong, bakit ganun? Kasi siya nakakaalam yan eh. Sa kanya nga ako nagpapaguide eh. Sa kanya ako nagsisik ng guidance. Siya nakakaalam yan kung ano yung ibig sabihin sa bawat card na pinapalabas niya. Okay? So yan. Kaya nga mag-ano pala to, mag-reach out. Hindi niya pipigilan yung sarili mag-reach out sa'yo. Hindi na yung matingga. Kasi yung hinayang sa'yo, past person mo yun. Yung hinayang ito. May malaking offer, huge offer. Huge offer. This is your past person. Meron daw ano guys, meron daw deceit kung kaya hindi pa siya nag-invest sa'yo. Merong gumawa ng deceit block. May naghadlang, may deceit para hindi siya mag-invest sa'yo itong past person mo. Ganun daw. Kaya hindi siya nag-take ng action sa'yo. Ganun ang nangyayari. Pero hindi sa ganikip kundi hindi sa may gahaman kundi hindi sa nag-hold yung past person may kundi yung ibig sabihin dito, ito na yun mga mo. So, mas pinili na ang person mo na maging secured and stable siya. So, emotionally, mentally, ganun. Ganun, or na-focus siya sa kapira niya para secured and stable siya. Pwede din ganun. No, hindi siya nag-take na action, hindi siya nag-invest sa'yo. Kaya, hindi siya nag-ano sa'yo, nag-reach out. Yun. Yun ay deceit din. Bakit ganun siya? No? Bakit siya nag-take na action, hindi siya nag-invest? Bakit mas pinili niyo stable and secure siya? Yun ang priority niya. Yung death card dito na hindi niya gustuhin na magkaroon ng new beginning sa inyo, kaya hindi nga nag-reach out. Kasi may deceit. Hindi yung Queen of Pentacles ang gumawa ng deceit niyan. Merong iba. Hindi nainggit yung gumawa sa inyo ng deceit eh. Greedy itong gumawa ng deceit sa inyo. Yan ang dahilan. No? Greedy siya. Greedy. Yung gumawa ng deceit sa inyo. Yan. So, hanggang dito na lamang. Ito na lamang for collective reading.